So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So gabi pala ngayon mga kabukid dito sa amin. So may nagtanong pala sa akin mga kabukid kung ano yung proseso ko sa pag incubate ng eggs. Bali mula sa umpisa hanggang sa pagpisa. So kumbaga ano yung aking ginagawa. So ngayon mga kabukid, pag-usapan natin. So ito disclaimer lang mga kabukid. Itong i-share ko sa inyo ay base lamang sa aking ginagawa dito sa aking backyard. Hindi tayo eksperto mga kabukid. So, marami na rin tayo mga napapisa sa ating DIY incubator. So, halima kayong mga kabukid, pag-usapan natin. So, mga kabukid, meron akong sample dito na eggs. So, at meron tayong lapis. So, kunwari mga kabukid, tapos na tayong magkolekta ng eggs. So, marami tayong nakolekta. So, ito mga kabukid, didimo ko lang mga kabukid kasi hindi natin makikita ng video na marami tayong eggs, yung ganun na. So, ito, sample lang, demo lang. So, sa unang araw mga kabukid, bago tayo magsalang ng mga eggs, itong eggs tulad ito, so, lagyan natin yan ng guhit. Sa akin, eggs. Yung eggs, at saka bilog. So, kabilaan yan. Yan. So, pagtapos natin siyang ilagyan mga kabukid, saka natin isalang doon sa ating DIY incubator. So, dahil ito mga kabukid, para mayroon tayong palatandaan, oras na mag-ikot na tayo ng eggs. So, sa akin, nag-ikot na ako ng eggs, kunwari, salang siya ngayon, gabi. So, bukas ng gabi, mag-umpisa na tayo na mag-ikot. So, ito yun ang pinakauna nating araw na pag-ikot ng eggs natin. So, yun ang practice ko sa aking DIY incubator mga kabukid sa pag-ikot ng eggs. So, sa akin, 2 beses lang sa isang araw kasi yung aking trabaho, 12 oras. So, wala ako dito sa bahay ng 12 oras. So, yung kalahating araw ko nandoon sa aking trabaho. So, sa aking experience, okay naman kahit 2 ikot lang. So, yung iba, 3. So, depende yan sa iyo kung ilang beses kayo mag-ikot. Basta pinaka-minimum na yung 2 beses sa isang araw. Maganda na yun mga kabukid. So, sa pag-ikot ng mga itlog mga kabukid, dapat araw-araw talaga hanggang 17 days or 18 days. So, tuloy-tuloy lang yung pag-ikot mga kabukid. Dapat walang tigil. So, siguro kung mayroong araw na hindi ka makapag-ikot, okay lang. Minsan talaga, nakakalimutan din natin. Lalo na pag mayroon tayong mga lakad, gano'n. Pero sa aking experience, okay lang naman kahit isang araw, hindi ka makapag-ikot. So, nag-hatch pa rin yung ating mga sisiw. So, sa akin, dati mga kabukid, pagdating ng 10 days, candling na. 5 days, makikita mo na may similya na siya. So, maliit pa lang siya, kulay. Meron siyang parang maitim na maliit dito sa eggs. So, ginagamitan natin siya ng pag nagkandling tayo, gamit tayo ng ganito, flashlight. So, ganyan lang. Ginaganyan natin siya mga kabukid. So, makikita mo naman yung laman. So, sa akin ngayon, yung practice ko ngayon, kasi mahilig akong kumain ng balut Pinoy. Ang ginagawa ko ngayon mga kabukid, 18 days, saka ako nagkakandling. So, yung mga walang similya, yung hindi nabuo, may nabuo man pero hindi tuloy, hindi siya buhay. So, ayun, sinasayang ko yung mga kabukid. So, kasi masarap siya pag may suka. So, at least libre na yung balut Pinoy mo. Kasi ngayon, mahal na yung balut Pinoy, 25 pesos na yata ngayon. So, ito, libre na. Di ba? So, kahit pa paano, nakakatikim tayo ng balut Pinoy, libre pa. So, hindi masasayang yung hindi mga fertile na eggs natin. So, sa akin mga kabukid, pagdating ng 18 days, so, huling araw ko na pag-iikot ko ay 17 days. So, kunwari huling araw na, dito maglagay tayo ng ipang sahog na dito yung gawin nating maglagay tayo ng ipa para dito natin ilalagay yung mga papisa natin. Kasi yung design nating DIY incubator, nandito yung hatcher saka seater yung itaas. Pero itong dalawang palapag na ito mga kabukid, pwede ka mag-hatcher dito kasi hindi naman siya masyadong mainit. So, naglagay tayo ng ipa kasi yung mga sisiyo ay sa oras na mag-hatch na siya, masa sila mga kabukid. Tapos yung ipa, siya yung magiging apakan nila para hindi sila mag-split.
So, base naman sa experience ko mga kabukid, okay naman yung naging resulta. So, ganun lang yung aking discarding mga kabukid sa pag mula sa yung aking nagawa dito sa ating DIY incubator mula umpisa hanggang pag-hatch. So, yun mga kabukid, ganun lang yung aking diskarte sa pag-incubate ng ating eggs. So, baga yung ating ginagawa mula umpisa hanggang sa pag-hatch. So, ganun lang yung ating proseso. Simple lang siya mga kabukid. Hanggang sa makapagpa-hatch na tayo ng mga sisiw. So, kung nakita nyo sa aking mga dating video mga bukid, marami na rin napapisa yung ating DIY incubator. So, okay siya mga kabukid. Kahit papaano. So, hindi man tayo eksperto, pero nakapagpapisa rin tayo mga kabukid. So, ito mga kabukid, ginawan ko siya ng video mga kabukid. Alam ko naman na marami talagang nagbibigay ng mga tips, tutorial sa pag-incubate ng mga eggs. So, yung sa akin, kahit baguhan ako, so, ginawan ko siya ng video mga kabukid base sa aking sariling experience sa pag-incubate ng eggs. Kasi may nagtanong sa akin, pero nandun lang sa kabilang platform. So, ito, ginawan ko siya ng video mga kabukid. At least, meron din, kung meron man gustong manood, so at least meron siyang idea na baguhan, na tulad sa akin, na baguhan din. So, gusto lang i-share mga kabukid yung aking karanasan talaga. Kasi, ganyan din ako dati. Palagi akong nagtatanong. Palagi ako nanonood ng social media para lang malaman kung paano gumawa ng mga ganito. So ngayon, kahit pa paano, yung dati nagtatanong, ngayon ako na naman yung nagtuturo. So, yun lang mga kabukid. Happy farming sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat mga kabukid. At maraming salamat sa lahat na mag-subscribe sa akin. So, happy farming sa inyo lahat. See you in my next video mga kabukid. Bye bye mga kabukid.